Asawa ko, malakas na sigaw ng isang babae habang naglalakad siya sa mall na pagmamayari nila. Lahat ng mga tauhan niya ay napatigil sa paglalakad at nakatingin sa babaeng nagsisigaw habang tumatakbo kasama ang isang bata. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na nagtinginan ang mga panga niya. Ayaw niyang malapitan siya ng weirdong babaeng ito na tumatakbo papalapit sa kinaroroonan nila. Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo at harangan ang babaeng yan. Ayokong malapitan ang kahit na sino dito sa mall, mahigpit niyang utos. Yes, sir, sabay-sabay na sagot ng mga tauhan niya. Oy, kayo, humanda kayo, sabi ng pinuno. Tumalikod siya at pagkatapos ay humakbang na muli. Sinikap niyang lumakad lang ng marahan, kaya lang hindi niya alam kung paano nakalusot yung bata sa mga bodyguard niya. Hi po, kuya, malakas na bati ng batang lalaki na sa tingin niya ay 10 taong gulang na, at yamakap pa ito sa isa sa mga binti niya. Anong ginagawa mo? Paano mo ako nalapitan? Kasi po, wala namang pumihil sa akin kaya ate lang ang meron. Ikaw po ang asawa ng ate ko, hindi ba? Malapit na kayong ikasal, sabi ng bata. What? Paano mo naman nasabi yan? Alam mong hindi totoo yan, galit niyang sagot sa bata. Oo, tama siya. Ikaw ang mapapangasawa ko. Hindi mo na ako natatandaan. Matapos na may mangyari sa atin, bigla mo na lang akong iniwan doon sa may lumang kwadra, bulalas ng babae. Sino ka namang babae ka? Hindi kita kilala, galit niyang tugon. Sa kanyang isipan, nagliparan ng maraming question mark. Anong palagay mo sa akin, cheap? Papatol sa isang estranghera. At sa kwadra pa, you mean bahay ng kabayo, nanlalaki ang mga mata niyang tanong. Oo, hindi mo ba naalala, sagot ng babae. Nakalapit ito sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang braso. Miranda ang pangalan ko. Huwag mong kalimutan, dugtong nito. Napakamot siya sa kanyang noo. Wala siyang maalala. Wala siyang maalala sa mga pinagsasabi nito, at lalong wala siyang balak na paniwalaan ito. Kayong mga scammer, hindi ko alam kung bakit dumarami kayo. Para kayong mga bakterya na kahit anong linis sa mundo, nandyan pa rin kayo, sabay tulak niya sa dalaga, na bumagsak sa sahig. Masama ang tingin na ipinukol nito sa kanya. Ikaw naman, isang lalaking mayaman nga, duwag naman. Duwag sa responsibilidad. Sana nga ako lang ang ginawan mo ng ganito. Sana wala nang ibang babaeng darating para lamang habulin ka, kundi mamalasin sila katulad ko. Wala ka palang kwentang lalaki, sigaw ng babae. Dahil sa lakas ng boses nito, maraming tao ang nakarinig, kaya't samot-saring bulungan ang narinig niya. Napansin niyang mabahira ng iniingatan niyang pangalan, kaya napilitan siyang patigilin ang dalaga. Ikaw, tatahimik ka ba o hindi? Hindi. Sabihin mo munang pananagutan mo ako. Matapos mo akong makuha, iiwan mo na lang ako. Ano ako? Aso. Na matapos alagaan, kapag pangit na, iiwan mo na lang sa kalsada. Natawa siya ng walang boses dahil sa mga pinagsasabi ng babae. Kalokohan, bulalas niya. Simon. Ano ba tong nangyayari? Tanong ng lolo niya, na hindi niya alam ay naroon na pala sa kanilang likod. GR, napaharap siya sa kanyang lolo. Grandpa, wala lang ito. May 2 baliw na gusto akong pahan at pagtripan. Di ko naman sila kilala, sagot niya. Anong hindi kilala? May nangyari sa atin, hindi ba? Sa lumang kwadra, sa bayan ng San Agustin, sa Calapan, sa Mindoro, sigaw ng dalagang umaangkin sa kanya bilang asawa. Bulalas na lamang niya. Ngunit palihim siyang nilapitan ng isa sa kanyang mga tauhan. Sir, hindi ho ba kagagaling lang po natin doon noong nakaraang buwan? At nawala po kayo ng isang gabi. Nung bumalik po kayo, hindi nyo na maalala kung saan kayo galing dahil sa sobrang kalasinggan nyo, bulong nito. Narinig ito ng bata. Tama, hindi nagsisinungaling ang ate Miranda ko. Kaya dapat mo siyang panagutan. Pakasalan mo siya, kuya, sigaw ng bata. Ng batang kasama ng dalaga, pwede ba? Di ko kayo kilala. Itinulak pa niya ang bata, at natamba ito. Baknoy, sigaw ng dalaga, na tinawag na Miranda. Ang sama mo. Hindi ko akalain na masama ang ugali mo. Kung alam ko lang na masama pala ang ugali mo, hindi ko na sana ibinigay sa'yo ang pagkabirhen ko. Masama ang titig at sigaw ng dalaga sa kanya. Dahil sa mga sinabi nito, lalong nagkaingay ang lahat ng tao sa paligid. Kunin ninyo siya at dalhin sa opisina ko, utos ng kanyang lolo. Pero, Grandpa, protesta niya.
Kung may ginawa ka sa babaeng iyan, malalaman natin. Madali lang naman iyan. Ipapaalaga sa sinapupunan niya ang semilya mo. Ibig sabihin, nagsasabi siya ng totoo. At ikakasal kayo sa lalong madaling panahon, mariing sagot ng matanda. Iyon lamang ang sinabi ng matanda, at agad na kinuha ng mga tauhan ang dalaga at ang bata. Nung araw ding iyon, dinala ng matanda sa ospital ang dalaga para ipasuri kung totoo ang sinasabi nito. Pero bago iyon, nakalarawan ng malaking pagtataka sa mukha ng matanda. Paanong kamukang kamukha ng babae ang babaeng dating minahal ko, bulong ng matanda sa sarili. Kinuha ng matanda ang isang pocket watch na gawa pa sa ginto at binuksan iyon upang makita ang larawan ng babaeng naroon. Paulit-ulit itong pinagmasdan habang napapasulyap sa dalagang si Miranda. Don Alfred, ayos lang po ba kayo? Tanong ng dalaga sa matanda. Kung nakakaabala na po ako, ayos lang po. Uuwi na lang po kami sa Mindoro, malungkot na sabi ni Miranda. Hindi yun ang ayos lang. Ayos lang ako. Ano nga pala ang pangalan ng lola mo? O kaya ng nanay mo? Tanong ng matanda. Ang lola ko po ay si Marcela Oliveira Andres. Ang nanay ko naman po ay si Miran Andres Guevara, masiglang sagot ni Miranda. Alam mo, Miranda, nakikita ko na hindi ka natatakot kahit napapunta tayo ngayon ng ospital. Doon ipapasuot naman ang singsing. At ipapakasal ko kayo ng apo ko, sagot ng matanda. Opo naman po, sure na sure po ako na siya ang lalaking iyon. Siya po ang nakasama ko sa buong magdamag. Kaya ko po yung patunayan sa kanya kasi pinangunahan niyang sabihin ang nasa isipan. Shut up, huwag kang mag-imbento. You're a stranger for me. Wala akong matandaan na nakasama kita kahit kailan, mariing giit ng lalaki. Naroon sila sa van, at naririnig niya ang mga sinasabi ng dalaga. You shut up, dinuro pa siya nito bago muling nagsalita. Gusto mo, ibuking ko rito ang mga nakita ng dalawang mata ko. Nakataas ang isang kilay ng pilyang dalaga. Bulalas niya, hindi makapaniwala na may ganoong lakas ng loob ang babae at wala itong nararamdamang hiya sa lahat ng taong naroon sa loob ng van. Wala ka talagang kahihiyan, Oo, wala, dahil may lakas ako ng loob na ipaglaban ang karapatan ko. Hoy, lalaki, dalagang Pilipina ito, no? Hindi ako papayag na hindi mo ako panagutan. Asawa kita, giit pa nito. Habang sisigat pa sana siya, pinigilan na siya ng kanyang lolo, si Don Simon. Tama na, mamaya lamang malalaman natin ang totoo kung nagsisinungaling ba ito o hindi, mariing sabi ng matanda. Kapwa gumuhit ang tuwid na linya sa kanilang mga labi at sabay na umirap sa isa't isa. Itinoon niya ang sarili sa labas ng bintana, palihim na iniisip ang mga nagdaang pangyayari noong isang buwan sa probinsya ng Mindoro. Inaalala niyang maigi ang kanyang pagpunta sa isa sa mga bayan doon para sa isang piyesta, dala na rin ang kanilang negosyo. Oo, tama, nalasing ako ng sobra, bulong niya sa sarili. Naalala niyang nagising siya sa isang lumang kwadra. Natatandaan niyang nakapantalon pa rin siya at nakasuot ng polo. Tumayo siya nang hindi tinitingnan ng paligid at dali-daling hinanap ang kanyang kotse. Nakita niya ito sa di kalayuan ng kwadra at agad itong sinakyan, kahit pa may hangover siya. Mapalad siyang nakabalik sa kanyang mga tauhan at kasama. Wala akong matandaang babae sa lugar na iyon, dagdag niyang iniisip. Nasa ospital na sila at hinihintay ang resulta mula sa OBGYN. Naroon din si Miranda sa loob ng laboratory upang ipasuri. Habang ginagawa iyon, dumating ang mga kamag-anak ng dalaga, kasama ang kanyang ama, si Mang Adolfo. Siya po iyon, turo ni Baknoy sa kanya. Isang brusko at malaking lalaki ang galit na lumapit sa kanya. Bigla siyang inundayan ng malakas na suntok, dahilan upang halos mayanig ang buong sistema niya. Tila nahilo siya, at ang kulang na lang ay makakita siya ng mga bituin sa kalangitan. Tama na, sigaw ng matanda. Agad na inawat ng mga bodyguard ang lalaki, ngunit hindi umubra ang ilan sa kanila dahil sa lakas at laki ng katawan ng ama ni Miranda. Walang hiyang lalaki ka. Bakit mo itinanggi ang ginawa mo sa anak ko? Di mo ba alam na malapit na siyang ikasal sa ibang lalaki? Pero tumakas siya sa kasal niya para lang hanapin ka sa malaking lugar na ito ng Maynila. Marami siyang pinagdaanan, muntik pa siyang makuha ng masasamang loob, galit na sigaw nito habang inaawat ng mga bodyguard. Wala siyang nagawa kundi pahirin ang dugong nasa kanyang labi mula sa suntok na inabot niya. Ayun na nga
Time test na ng anak mo kung totoo ang sinasabi niya, pabalang niyang sagot. Ang bastos talaga ng lalaking to, sigaw ni Miranda habang kasunod ang doktor. Huwag mong saktan ng ama ng magiging anak ko, galit na sabi ni Miranda, dahilan upang magulat ang lahat, kabilang na ang kanyang ama. Ano? Tanong ng lalaki habang nanlaki ang mga mata. Imposible, bulalas niya. Napaharap kay Miranda. Anong imposible? Positive ako sagot ng dalaga. Oo, positive siya. Buntis siyang mahigit 1 buwan, kumpirmasyon ng doktor. Pwede na nating isagawa ang DNA test para sa ikatatahimik ng kalooban ng lahat. Payag ka ba, Miss Miranda? Tanong ng manggagamot. Tumango naman si Miranda, habang ang kanyang ama at tiyahin ay nanggigigil sa lalaki. Lahat sila naupo na muna at sinikap na kumalma. Bueno, si Miranda ay iuuwi ko na muna sa aming mansyon bilang patunay na handa kaming panag-utan ng anumang naganap sa pagitan ng apo ko at ng anak mo. Siguro naman, amanas na tayo dahil sa ginawa mong pananakit sa apo ko, mariing sabi ni Don Alfredo. Ano? Kulang pa yan. Dapat nga nilumpo ko na yang lalaking yan Bastos, walang modo. Dapat matuto ka na sa buhay, sigaw ng ama ni Miranda, na tila hindi pa rin kumakalma. Hindi napigilan ng ama ni Miranda ang kanyang galit. Mababago ka ng anak ko, pero hindi uobra kay Miranda ang mga ganyang galawan. Sige, payag kami, pero dapat doble ang dot na ibibigay ninyo, seryosong sagot nito. Siya naman ay pagak na natawa, may kasamang hangin sa kanyang boses. Lumabas din ang totoo. Planado ninyong lahat ito, ano? Alam ninyo siguro kung gaano kami kayaman kaya gusto ninyong makibahagi sa yaman namin. O baka naman gusto niyong mambyunan ng dot na yan. Mali ba ako? Gusto mo bang bigusan pakita ng isa? Sumusobra ka na ha. Baka akala mo mahirap kami. Hindi mahirap ang pamilya ko, at si Miranda, hindi siya pinalaki ng manlilimos lamang ng pagmamahal, galit na sagot ng ama ni Miranda. Kung hindi nga lang dahil kay Kuya Adolfo. Putol, sabi ng babae, na ang pagkakaalam niya ay si Miranda. Huwag mong ituloy pa ang sasabihin mo. Ang mabuti pa, makipagkasundo tayo para sa ikabubuti ni Miranda, dagdag nito. Dahil doon, kumalma ang ama ng dalaga. Ngunit sa isip niya, tila may itinatago pang lihim ang mga ito sa kanya, isang bagay na aalamin niya bago pa maganap ang kasal. Natapos ang pagsusuri, ngunit kailangan pang maghintay ng 2 linggo bago malaman ang resulta kung kadugo nga niya ang nasa sinapupunan nito. Pagkarating niya sa mansyon nila, hindi na niya inintindi ang lahat. Basta na lang siyang nagtuloy sa kanyang kwarto at dumiretso sa banyo. Iyon ang nakagawian na niya, mag-shower matapos ang mahabang araw sa labas. Habang naliligo siya, pilit niyang inaalala ang mga naganap. Pero wala talaga. Wala akong matandaang babae, bulong niya sa sarili. Maaaring kabayo pa o mga damo lang ang nanatili sa isip ko. Talaga bang may ginawa ako sa kanya? Pero hindi ko talaga siya maalala. Napaka-stranger naman ng babaeng yun. Naiinis siyang sinuntok ang pader ng kanyang banyo. Buwisit, magpapakasal ako ng hindi oras, magkakaanak pa ako na hindi ko alam kung gawa ko ba. At higit sa lahat, naka-virgin, ako nang wala akong kamalay-malay, galit niyang sigaw habang patuloy na pinagsusuntok ang dingding. Ngunit laking gulat niya nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo at pumasok si Miranda. Hindi agad siya nakapagsalita, dali-dali itong naghubad ng pang-ibaba at umupo sa bowl na parabang sarili nitong banyo ang gamit niya. Baliw ka ba talaga? Naibulalas niya habang tinatakpan ang kanyang sarili. Ngumisi muna ang dalaga bago sumagot. Naiihi na ako Ang tagal mong maligo. Sabi kasi ni Lolo, dito ang kwarto ko, at ihing-ihi na ako. Hindi ko naman alam na nandito ka. Malay ko ba? Hindi nakalak ang pintuan ng banyo mo mahabang paliwanag nito. Napapikit siya, naiinis, at muling tinapunan ng tingin ang dalaga. So, what's the point? Di ba ang punto? Di ka marunong mag-lock ng pinto ng banyo mo, bulalas ng dalaga habang napasapo pa ang 2 palad nito sa baba. Nakamasid siya sa kanya, pangiti-ngiti, at halatang natutuwa sa mga nakikita. Pwede bang umalis ka na? Get out of here, malakas niyang sabi. Kita na ang mga ugat sa kanyang panga dahil sa pagpipigil ng galit. Okay, sabi lang ni Miranda, latang-lata. Hindi ito natitinag, kahit na anong galit, sigaw, o senggal pa ang iparanes niya. Lumabas ito ng banyo na parang wala lang.
Intek na babaeng yun. Inuubos niya bang pasensya ko? Inis niyang sanggal habang naglalakad papalapit sa pinto at inilak iyon. Matapos ang 30 minutos, lumabas na siya ng banyo. Natuwa siya at nakahinga ng maluwag nang makitang wala na ni Anino ng dalaga. Kaya't nagtuloy na siya sa loob ng walk-in closet niya para magbihis. Tulad ng dati, hubot-hubad na naman siya dahil iyon ay talagang nakagawian na niya. Ngunit nang paghawi niya ng mga damit na nakahanger, laking gulat niya at napasigaw pa siya nang makita si Miranda doon. Anak ng, malakas na sigaw niya, ngunit napigilan niya ang sarili nang masaktan ito. Ano ba naman? Hi, sabi kasi ng maid, pasok daw ako rito sa loob ng walk-in closet mo. Dito raw ako maghanap ng isusuot kong pantulog kasi nga bilang malapit na tayong ikasal, dito na raw ako matutulog sa tabi mo. Alam mo, willing akong ulitin natin yung isang gabing nagkasama tayo, sabi nito habang ipinapadaos-dos ang isang daliri sa ibabaw ng dibdib niya pababa. Agad niyang natapik ang kamay nito dahil muntik na iyong maglanding sa kanyang alaga. Ano ka ba? Galit niyang sanggol. Wala ka bang delikadesa? Tinitingnan niya kung mapapahiya ba ito, ngunit nang magtaas ng mukha at tumingin sa kanya, nakangisi pa ito. Alam niyang sinusubukan nitong akitin siya. Siguro nag-aalala kang mag-negative ang DNA no. Kaya inaakyat mo ako ngayon at gusto mong may mangyari sa atin para nang sa gayon, malagyan ng binhi ko yang sinapupunan mo, Miranda, pabulong niyang tanong habang inilalapit ang mukha niya sa mukha nito. Pero ang inaakala niyang pananakot sa dalaga, mali siya. Kinapit nito ang batok niya at sinunggaban siya ng halik sa mga labi. Mapusok ang dalaga, na parang inangkin ang mga labi niya. Halik na hindi niya inakalang pansamantalang may kukulong ang kanyang sistema. Mabuti na lang at nasa katinoan siya. Naitulak niya ang dalaga, ngunit agad niya ring nasalo bago bumagsak sa sahig. Nagtama pang minsan ang mga mata nila at tinangka na naman siya nitong hulihin sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya hinayaan. Itinayo niya ito ng patalikod sa kanya bago pa nito tuluyang masilayan ang kabuuan niya. Mabuti na lang at dim light lamang ang nakabukas ng oras na iyon sa loob ng closet niya. Hawak niya ang mga balikat nito upang hindi makalingon habang isinusuot muna niya ang roba. Ano ka ba naman? Nakita ko nang ang lahat yan kaya wala kang may tatago pa sa akin. Wala kang maipagmamalaki. Alam kong may balat ka sa singit, kulay gray, bulalas ni Miranda. Laking gulat niya at hindi siya agad makapagsalita dahil totoo ang sinabi ng dalaga. What the? Kamantak pa siyang mapamura. Sumusobra ka na talaga. Di na kita mapapatawad dahil sa ginagawa mong pamamahiya sa akin. Paano mong nalaman yun? Galit niyang tanong. Ano pa? Dahil totoo ang sinasabi kong may namagitan sa atin. Totoo yun, ikaw ang ama ng dinadala ko. Kaya sana naman huwag kang maging masama sa akin kung ayaw mong ipaban ang balat mo, nakataas ang kilay na sabi nito, tapos lumabas na ng walk-in closet. Isang oras pa ang lumipas bago siya nagpasyang lumabas ng walk-in closet niya. Gusto niyang mabwisit na naman dahil ang dalagang kinaiinisan niya, parang walang problema na nakahiga sa kama niya habang may hawak pang magazine. Napahawak siya sa kanyang bewang at napailing habang pinagmamasdan ang dalaga. Ibang klase ka rin ano. Ang lakas ng tama mo. Talagang nakahiga ka pa at nakasandal sa headboard na para bang asawa na talaga kita. Kapal ng mukha mo, sigaw niya. Halos gusto niyang magwala sa inis. Bakit ba kasi ayaw mo sa akin? Mayaman din naman ang pamilya ko. Hindi lang dahil sa dote. Okay lang sa akin kung walang dote. Sapat ng dote sa akin yan, sabay inginuso nito ang kanyang pagkalalaki na agad niyang nahawakan para takpan. Grabe ka talaga. Suko na ako sa'yo. Ikaw lang ang babaeng nakilala ko na ganyan kakapal. Sa mga tao na mahilig ka, gusto mo bang iyon na lang ang isipin nila sa'yo? Tanong niya. Inis na siya, konti na lang at gusto na niyang tampelan ito. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang manakit ng babae, lalo na't alam niyang buntis ito. Ikaw, wala ka talagang kakilig-kilig sa katawan. Sa'yo ko lang naman sinabi ito. Kapag maraming tao, promise, hindi ganito ang bibig ko. Umakto pa itong sinipian ng bibig. Halos pagsigaw mo nga na may nangyari sa atin at ako ang naka-virgin sa'yo. Iyon ba ang mahinhin at naka-zipper ang bibig? Seryoso pa rin ang mukha niya, pero ang totoo, asar na siya sa dalaga. Halikan na nga, matulog na tayo. Inaantok na ako, bukas na nating pag-usapan ang lahat,
sabi nito sabay inayos ang unan sa tabi at nahiga. Tumayo siya para lumabas ng silid ngunit naalala niyang makikita siya ng lolo niya. Bantay ng surveillance camera ang buong hallway ng mansyon kaya alam nito kung sino ang umaalis at pumapasok sa mga silid. Naisipan niyang kumuha na lamang ng blanket para sa sahig na lamang matulog. Matutulog ka ba sa tabi ko? O bukas mababasa mo na sa lahat ng social media ang kinalalagyan ng balat mo. Nakataas ang isang kilay ng dalaga habang may hawak na cellphone. Kita niyang viral na ang mga nangyari kanina. CEO ng The Most Guara Mall, inakusahang nakabuntis ngunit pinanagutan. Basa pa nito sa isang article. Wala naman sana siyang pakialam sa viral news tungkol sa kanya. Bilang isa sa mga CEO ng kilala at pinakamalaking mall sa bansa, hindi na bago sa kanya ang masangkot sa mga skandal. Pero ang hindi niya maatim ay ang malaman ng iba ang pinakalilihim niyang birthmark. Ikaw, agad na gumuhit ang tuwid na linya sa kanyang bibig dahil sa panggigigil sa babae. Tinangka niyang kunin ang hawak nitong cellphone, ngunit naiilagan siya nito. Bango. Hap ng dalaga ang hininga niya. Higa na, malakas nitong utos, na para bang isa siyang alagang aso na sunod sa nyiren lang. Higa ka, o malalaman ang lahat kung saang parte ng katawan mo may itinatagong marka, banta pa nito. Oo na. Hihiga na ako, pero tigilan mo yang gagawin mo. Huwag mong hintayin na magalit pa ako, banta rin niya. Ngunit humiga naman siya sa tabi nito, kahit tinalikuran niya ang dalaga. Tandaan na galit siya, at hindi bukal sa loob niya ang ginagawa. Okay, pasasaan ba at masasanay ka na rin? Alam mo bang na-miss ko ito, ang makatabi ka sa pagtulog? Kahit na isang gabi lang iyon at estranghero ka pa para sa akin. Alam mo bang napaibig mo ako ng mga yakap mo at halik? Kaya hinding-hindi ko makakalimutan na sinabi ko sa iyo ang I love you, stranger, kinikilig nitong sabi kahit na nakatalikod siya at nagpapanggap na tulog na. Bigla siyang niyakap nito pero agad niyang inalis ang kamay nito. Dinante rin nito ang isang hita, pero tinanggal din niya. Ganoon sila hanggang sa makatulog na siya. Kinabukasan, nagulat siya nang pagmulat niya ng mga mata ay mukha ni Miranda ang nasal ayan niya. Napapitlag siya ngunit sinikap niyang huwag ito magising. Paano'y nakayakap ito sa kanya at nakaunan sa dibdib niya. Marahan siyang bumangon, at napaihit naman ito paarap sa kabilang direksyon. Hoy, lalaki, huwag mo akong iwan. Bakit ka nawala? Saan ka nagpunta? Dinig na dinig niyang sinasambit nito kahit na nakapikit pa at natutulog. Weird. O talaga, nagsasalita kahit natutulog pa, bulong niya sa sarili. Bumangon siya at agad na nagtungo sa banyo. Sinigurado niyang nakalock ang pinto. Mula ngayon, dapat na akong masanay na pwedeng maligo nang hindi nakalock ang pinto. Pero paano kung may susi siya? Wala naman siguro. Paranoid na ako, bulalas niya. Makalipas ang isang oras, nang lumabas siya, nakita niya ang natutulog na dalaga. Hindi niya maiwasang matawa dahil nakanganga ito. Napatingin siya sa mga labi nito, at sandaling nagbalik sa kanyang alaala ang ginawa nito kahapon sa kanya sa loob ng walk-in closet. Malakas siyang napailing. Maaari, bakit ko ba naalalang nakakakilabot na pangyayaring iyon, bulalas niya sa sarili. Tapos lumabas na siya ng silid at bumaba sa dining area para mag-breakfast. Oh, mabuti naman at gising ka na. Kamusta ang gabi ninyo ni Miranda? Inulit mo ba ang ginawa mo? Ano na? Naaalala mo na ba yung unang gabi ninyo? That's my boy. Magkakaapo na ako, masayang sabi ng lola niya na si Doña Agosta. Grandma, ayaw ko ba ang lola ng babaeng yun? Para kasing nagmana sa inyong kapulyahan ng babaeng yun, inis niyang sagot sa lola niya. Abay, damuho ka, malakas na sabi nito sa kanya sabay kurot sa tagiliran niya. Aray ko naman po, Grandma. Ganyan din ang babaeng yun. Para bang nakakatakot siyang kasama. Ayoko ko sa kanya. Ayaw mo pa rin sa akin. Kung ganoon, Hindi naman po, pero basta lang po, ayoko sa babaeng yun. Pakiramdam ko magiging parang aso akong sunod sa nyirin sa babaeng yun kapag pumayag akong magpakasal. At ayoko ng ganoon. Ayoko nang may hahawak sa leeg ko. CEO ako. Ang CEO, hindi dapat nakokontrol ng sino mang babae. Pwede niyo ba akong ihanap ng kondo? Yung hindi malalaman ni Grandpa at hindi mapupuntahan ng bruhang babaeng yun agad. Na nagtawanan ng apat niyang kaibigan.
Habang may mga kasamang kababaihan gusto mo sa kondo ko pero with a girl ha, sabi ni Jason H na ayokong mapes bulit inis. Niyang sagot maya-maya nagri-ring na ang cellphone niya, napatayo siya nang sagutin. Iyon dahil si Miranda ang tumatawag. Ano? Paano mong nalaman ang number ko? What? Papunta ka, nagulat niyang tanong. Alumpihit siyang umalis sa kinaroroonan, tawanan lang ang narinig niya sa mga kaibigan. Nakahanap ng katapat si Simon, sigaw pa ni Jason. Hanggang sa makalabas siya sa parking lot, tinawagan niya ang leader ng tauhan niya. Huwag ninyong hahayaang makarating dito ang babaeng niyan, iniinis na naman ninyo akong lahat. May sante ang hindi susunod sa akin. Nagmamadali niyang pinaandar ang makina ng sasakyan. Nahampa pa niya ang manibela, kainis. Talaga, inuubos na babae niyo ng pasensya ko ang bilis ng patakbo niya ng sasakyan niya at saktong pagtapat niya sa mansyon nila, nakabukas ang gate at palabas na ang kotse nito. Hinaranggan niya iyon. Ano? Baka maantak ng magkabangga ng mga sasakyan. Bulalas nito habang nagsasalubong ang mga kilay. At ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Saan ka pupunta? Galit niyang tanong matapos bumaba sa kanyang kotse. Bakit, preso ba ako sa mansyong ito? Sorry ha, hindi ako in-inform na bawal pala akong lumabas at pumunta kung saan ko man gusto. Matapang nitong sagot sa kanya. So talagang susundan mo ako saan man ako magpunta? Tapos ano, pagbabantaan mo ako na ikakalat mo ang lihim ko? Ganun ba ang hirap naman kasi sa'yo, Mr. Simon Guevara? Pakiramdam mo gusto ng lahat at may pakialam ang lahat dyan sa balat mo. Pakinila dyan, sabi nito sabay tapak ng malakas sa sapatos niya. Napaangat ang paan niya dahil sa sakit noon. Napakatalis ng takong ng sapatos. Sama talaga ng babaeng ta. Napakamol dito, sisimin ka talaga sa akin kapag inulit mo pa, sigaw ng binata. Kang kailan ka kaya ang magiging tinik sa lalamunan ko? Nabol alas niya. Napalingon sa kanya si Miranda. Hayaan mo, hindi naman magtatagal ang buhay ko eh. Alam mo ba kung bakit walang pag-aalinlangan kong ibinigay ang pagkababae ko saw kahit na hindi kita kilala at hindi ko alam kung saan ka nanggaling? Tanong nito sa kanya. Tapos nagbalik sa alaala ni Miranda ang mga naganap. Halos 2 buwan na ang nakalipas. Tulong-tulungan niyo kami. Talungan ninyo ang pamangkin ko, sigaw ng kanyang tiyahin na si Marcelina. Agad na nagtakbuhan ang lahat ng tao sa kanilang hasyenda para daluhan ang humihingi ng tulong. Bakit, anong nangyari? Bakit busy? Lina, kuya, nag-aalala ako baka mamaya hindi na gumising itong si Miranda. Hindi ba ngayon ay kaarawan niya? Na siya. Kaya nang tingnan ko parang hindi na siya humihinga. Nag-iiyak na bulalas ng kanyang tiyahin habang ang lahat ay nag-iyakan na rin. Anak ko, huwag mo kaming iwan. Huwag ka na munang sumama sa mama mo at sa lola mo. Hindi mo pa natitikman ang masarap na buhay ng may pamilya. Na paluhod pa ang kanyang ama habang umiiyak. Ano ba naman kayo ang iingay ninyo? Mahimbing ang tulog ko. Patay agad bulalas niya sa mga ito nang magbangon buhat sa pagkakatulog. Napatayo agad ang ama niya. Anak Miranda, ano ayos ka lang ba? Hindi ka ba nahihirapang huminga? Ano, sabihin mo lang dadalhin ka namin sa ospital. Wala ho si Papa naman masyadong makapag-react. Hindi pa ho ako mamamatay katulad ni na Mama at Lola. Mabubuhay po ako ng matagal. Bakit ho? Si Chang nagtatak. Kanyang tanong yan na nga ang dahilan kung bakit sa edad na 18 ay nagpakasal na ako para hindi ako masali sa sumpa. Alam mo ba yung nanay mo? Anyos ng mag-asawa parang ang lola mo. At iyong ibang kanununuan. W ka sa amin dapat bago ka tumuntong ng 20 ay makapag-asawa ka na, sabi ng Tsahinhatiyang naman ang bata-bata ko. Hindi ko pa nga po tapos yung kolehiyo ko. Palatak niya sa tiyahin. Pero anak, mas gusto kong hamabaang buhay mo kaya makapagtapos ka. Aanhin mo ang diploma kung nakalibing ka na sa lupa. Ganyan din kami ng nanay mo sa kagustuhan niyang matapos ang kurso niya. Ipinagpaliban niya ang kasal namin kaya ayun, ilang taon lang natin siya nakasama. 2 siya, nagmamatay siya, natulog lang siya at hindi na siya nagising isang umaga dahil iyon sa oras na ni Mama. Lahat tayo may kanya-kanyang oras at panahon dito sa lupa. Di ako naniniwala sa pasumpa-sumpang yan. Mas mabubuhay ako nang matagal, tatanda at makikita ko pa ang mga apo ko. Bulalas niya sabay tayo. Hay naku Kuya Adolfo, anong gagawin natin dyan kay Miranda? Ka sana naman, sana nga
Hindi siya matulad sa kanyang lola, Marcela at sa ina niyang si Miran pero ang laki ng pagkakahawig niya sa dalawa. Kung paano naging pinagbiyak na bunga. Ang mag-inang Marcela at Miran gayon din. Sila ng nanay niya para silang pinagbiyak na bunga baka kung nabubuhay lang ang mga ito mapagkakamalan silang mga kambal. Hindi ako makapaniwala pero heto at nakikita ko kay kaya natatakot akong maging pareho ang kanilang mga kapalaran na papabuntong hininga na sabi ng tiyahin. Hayaan mo si Lina, wala na tayong magagawa sa ngayon kundi yung papag-asawahin lang siya ng maaga nang sa ganoon ay maputol ang sumpang hindi niya pinaniniwalaan. Malungkot ang mga ito na umalis sa loob ng kanyang silid pasado 10 ng umaga nang maparaan siya sa kabilang baryo sakay ng paborito niyang kabayo na si Tikling kasama niya ang anak ng kwadrante. Totoo bang malapit ka nang kunin ni Lord? Wala sa loob na tanong ni Boknoy habang hawak ang tali ng kabayo. Naku naman Boknoy, pati ikaw naniniwala sa sumpang-sumpang yan? Hindi yun totoo. Hahaba pa ang buhay ko at makakapag-asawa pa ako ng gwapong lalaki na babagay sa kagandahan ko, kaya chill ka lang dyan ate. Tignan mo yun, o mukhang may magaganap na sayawan dyan sa baryong yan kasi malapit na ang piyesta nila. Ano kaya kung pumunta tayo? Malay mo na riyan pala ang hinahanap mo. Naku Boknoy, hindi naman tayo papayagan. Kaya tiyak na hindi tayo makakapunta Hindi ba sabi nila pag-aasawahin ka na? Oo, pero doon sila hahanap sa malapit lang din sa rancho. Mukhang ranchero din ang mapapangasawa ko Boknoy. Ayoko nga. Alam ko na may naiisip na ako Boknoy. Tulungan mo akong makatakas mamayang gabi ha para makapunta ako sa Siawang. Yan, malakas na sabi niya kay Boknoy. Ilang oras na siyang nasa sayawan pero wala naman siyang makitang lalaki na magugustuhan niya. Naisip niyang tama ang ama at tiyahin niya anong saysay na makapagtapos siya kung patay na siya. Naisip niyang ipagpapatuloy niya ang pag-aaral sa sandaling lumampas siya ng 25 anyos, kaya hahanap siya ng tamang lalaki na sa tingin niya ay magugustuhan niya. Ngunit napansin niyang malalim na ang gabi kaya naisipan na niyang umuwi. Habang naglalakad siya at hila ang kabayo niyang si Tikling, nakita niya ang lalaking unang tingin pa lamang niya ay dayuhan sa kanilang bayan. Nakita niya ang sinusubukang kunin ng 3 lalaki ang susi ng kotse nito kaya hindi niya napigil ang sitahin ng mga ito. Hoy kayo, anong ginagawa niyo? Nakita na ninyong lasing na lasing. Sige, tatawag ako ng pulis o kaya barangay tanod, banta niya sa mga lalaki. Oo na nakikialam naman. O nung babaeng, bakit di mo pakialam ang sarili mo agad? Sige, nagkunwari siyang kinukuha ang cellphone niya sa bulsa ng suot niyang Bestide de Terra na mukhang may cellphone ng isang yan Terra na nga sabi ng isang lalaki na kasama ng mga ito. Takot pala kayo? Bulalas pa niya nang magtakbuhan palayo ang mga lalaki nang wala na ang mga iyon sa kanya. Nilapitan ng estrangherong lalaki na napasandal sa sasakyan nito. Bossing, ayos ka lang? Ngunit ang gulang ang naririnig niya sa lalaki. Naku, anong gagawin ko sa kanya? Hindi ko naman siya pwedeng iwan. Ano kaya itong kotse niya? Bukas kaya? Tatanong niya sa sarili nang tingnan niya bukas ang kotse nito. Kaya ang ginawa niya, isinakay niya ito sa kotse at pinaandar ang kotse nito. Mabuti na lang at naturuan siya ng kanyang ama na magmaneho ng sasakyan dahil sa bayang iyon isa ang pamilya nila sa mga may. Kaya naisipan niyang dalhin ang lalaki sa lumang kwadra nila na nasa bungad lamang ng hasyenda. Hindi na iyon ginagamit kaya puro tuyong mo ang nakaimbak sa lugar na iyon. Pagdating doon, pilit niyang inilabas ang lalaki sa kotse nito at ay nalalayan papunta roon. Kaya mo pa ba di ka pwedeng matulog doon sa loob ng kotse mo? Baka mamatay ka pa. Pabulong niyang sabi. Ngunit ang gulang ang sagot nito at pagkatapos humahakbang naman ito sa bawat pag-akay niya hanggang sa marating nila ang isang lumang kwadra. Nagnaroon na sila doon. Niya pinahiga sa ibabaw ng tuyong damo. Ang binata, aalis na sana siya nang hilahin siya nito at napadapa naman siya sa ibabaw ng estrangherong lalaki. Aalis na ako. Ano ka ba? Hindi ako pwedeng manatili rito. Uuwi na ako, sabi niya kahit hindi siya sinasagot ng lalaki. Sa halip, mas hinigpitan pa nito ang pagkakayakap sa kanya. Ano ka ba? Ngunit hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil sa tuluyan na nitong inangkin ang kanyang mga labi at kahit
Anong tulak niya sa lalaki hindi siya. Binibitiwan nito hanggang sa namalayan. Na lamang niya ang kanyang sarili na. Tinutugon ng mga halik ng estrangherong lalaki sa puntong iyon na alala niyang. Nais na ng kanyang ama at tiyahin na. Papag-asawahin siya at ng Mazda niya. Ang mukha ng lalaki talagang namangha. Siya sa kagwapuhan nito isang mukha na. Kahit na kailan hindi pa niya nakita sa mga tao doon sa lugar nila ang gwapo. Niya naman ikaw na ba ang lalaking? Ipinapanalangin ko ikaw na ba si Mr. WRI? Kung ikaw na nga sige ang kinin mo na ako. Pakakasal ako sa'yo sabi niya sa isip. Lang habang walang pag-aalinlangang. Ipinagkakaloobang ang kanyang sarili sa estrangherong lalaki Miranda marahang. Yugyog ni Simon nang napabalik ang dalaga sa kasalukuyan ano bang nangyayari bakit ka natulala tanong niya. Wala naalala ko lang ang nakaraan. Yung dahilan kung bakit ko nagawang ibigay saw ang sarili ko sagot ni Miranda hinailan niya ito papasok sa loob ng malaking van na naroon din sa may garahe umupo sila ng magkatabi sa loob. Noon okay sige ako na unang hihingi ng tawad kung totoo ngang may nangyari sa atin at ako ang ama ng dinadala mo. Malalaman naman natin yan after ng DNA test kaya huwag ka nang magagalit baka mamaya makasama pa yan kasalanan ko pa. Kapag may nangyaring masama sa mabuti, pamagkasundo tayo habang hindi pa natin alam ang totoong itatreto kitang bisita. Magiging mabait ako sa'yo pero sana maging mabait ka rin sa akin o oo naman. Hindi naman talaga ako salbahe pero kapag naging negative ang result at hindi ako ang ama ng baby aalis ka nang tahimik at walang kahit na anong gagawing eskandalo malinaw tanong niya. Habang nakalahad ang isang palad patas. Bayan paano kung dayin mo ako dahil ayaw mong maging asawa ako mayaman ka at maraming asset at connection paano na isa. Akong lalaking may palabre de honor bat. Ko gagawin yun kung dugo at laman ko ang nakasalalay hindi lang talaga kita. Maalala kung naalala ko lang bakit hindi. Amnesia boy ka pala matapos mong magpakasasa nakalimot ka ano ka bakit di mo ay try magpatingin sa doktor ng mga utak baka may problema ang brain mo. Palatak ni Miranda yan ang isa sa mga hindi ko magustuhan sa'yo masyado kang mapangasar. Makikipagkamay mag-aaway na panguso ito. Na tiningnan pa siya ng ilang beses sa kanyang mga mata. Okay sige payag na ako basta siguruhin mong hindi mo ako dadayain ha kung hindi. Puputulin ko ay alaga mo bago ako umalis. Banta nito napahawak na naman siya sa kanyang alaga at naipit pa niya ito ng dalawang hita wala ka talagang ibang. Pagdiskitahan ka ba na ipagkalat ko ang sikreto mo o ayan ka na naman. Nagsisimula ka na namang mga asar sabi niya tapos binuksan na niya ang pintuan ng van tsaka na unang bumaba ng sasakyan. Bago ay nalalayan ang dalaga simula noon. Unti-unting nabawasan ang bangayan nila. Nakita niyang may ibang anggulo rin pala. Ang ugali ni Miranda napansin niyang maganda ito hindi lang sa panlabas na anyo kundi pati na sa kalooban. Palaging tumutulong sa mga kasambahay nila at hindi naiilang ang lahat sa dalaga dahil masipag at masiyahin ito. Lola alam mo po bang ang ganda-ganda mo? Sa inyo po siguro nagmana si Simon Noah. Oo sa akin talaga at ikaw naman sa lola. Moha paano nyo naman po nalaman hindi? Nyo pa naman po nakikita ang lola ko. Maaga po siyang namatay kwento ni Miranda sa kanyang lola H alam ng mga ito na naroon din siya sa garden ngunit nagtatago siya balak sana niyang gulatin. Ang dalawa ngunit natigilan siya nang makitang masinsinan ng kwentuhan ng dalawang babaeng mahalaga sa kanya. Talaga paanong namatay ang lola mo? Miranda tanong ni Lola Agosta sabi po. Nila maagang namatay ang Lola Marcela 27. Lang po si Lola nang mamatay naging anak. Niya sina mama at tang tiyahin ko si Tiyang Marcelina. Ayun kaya nga po nang tumuntong ako nang gusto na nila akong ipakasal dahil baka raw matulad ako sa mama at lola ko na namatay ng maaga kung hindi ako mag-aasawa ng maaga kaya lang hindi pa rin ako ikinakasal na buntis lang sagot. Nito doon napaisip siya kung bakit tila natulala si Miranda noong nakaraang linggo na nag-uusap sila doon niya. Naalala ang sinabi nito na hindi rin naman magtatagal ang pagsasama nila. Huwag kang mag-alala tapos na ang sumpa hindi na iyon tatalabsaw dahil magkakaanak ka na at ikakasal sa lalong madaling panahon na uunawaan mo marahang.
Tanong ni Lola sa dalaga. Salamat po Lola. Agosta tapos nagyakap ang mga ito doon. Siya napaupo sa likod ng mga halaman. Naiisip niya kung tama bang ituloy niya na mapalapit ang loob sa dalaga o dapat na lang niyang iwasan ito ng tuluyan. Mamamatay palatak niya sa sarili habang naroon siya sa hideout ng mga kaibigan. Ano ka ba pare, pamahiin o lumang? Paniniwala lang yon, huwag mong pinaniniwalaan, baka mamaya magkatotoo pa. Yun kapag palagi mong iisipin ang gawin mo, pasayahin mo siya at huwag mong bibigyan ng stress. Buntis siya, baba. Baka mamaya yun pa ang maging mitan ng buhay ng babaeng yun. Sige, kabulalas ni Jason Miranda ang pangalan niya. Huwag yung babaeng yun ang itawag ninyo sa kanya pagtatama niya sa mga kaibigan. Okay, sinabi mo Miranda, sabay-sabay na sabi ng mga ito. At saka siya tinawanan. Tama kayo, dapat pasayahin ko siya, akin man iyon o hindi. Dapat tulungan ko na lang siya para kung sakaling totoo na maiksi na lamang ang buhay niya, at least napasaya ko siya. Pero hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit siya nakakaramdam ng ganoong klaseng kalungkutan. O natahimik ka, wala lang, hindi ko alam kung bakit ako naaapektuhan at hindi ko rin alam kung bakit wala akong maalala roon sa gabing may nangyari sa amin. Dati naman akong may nakasiping na babae kapag nalalasing ako, pero kahit na paano naalala ko naman. Bakit yung gabing yun wala talaga akong maalala? Nagtataka niyang tanong. Pare, baka may Salaman ka ang lugar na yun o baka naman talagang itinakda kayo. Sinadya yun hindi mo maalala para hindi mo siya matakasin. At ang nakapagtataka, paano kanya nahanap? Oo nga, isa pa yun, sa laki ng Maynila. Nahanap niya ako. Ba nakapagtataka yun? Niya naman alam ang pangalan ko, pero itsura ko alam niya, pero imposible pa rin ba na mahanap niya ako ng ganoon? Kabilis, ano ang imposible? Kilala ka kahit saan, bakit hindi mo siya tanungin? Baka mamaya nakita ka niya sa isang magazine. Sikat ang pamilya mo at palagi kang nasa magazine, baka nakita niyang super yaman mo at para maperahan kayo. Hinanap ka niya sa bat ng isa sa mga babae ni Jason. Tumayo siya at tinitigan nang masama ang babae. Matabil ang dila mo. Ang makaalis na nga, dinampot niya ang jacket niya at tuloy-tuloy na nilisan ang mga kausap. Kibit balikat na lang ang tanging nagawa ni Jason at ng babae. Pag-uwi niya sa mansyon, may dala siyang panpan ng mga pulang rosas at ilang mga prutas. Hindi niya alam kung bakit niya naisip ang bumili ng mga iyon, gayong hindi naman siya sweet na lalaki. Wala pang babae ang nakarelasyon niya na binigyan niya ng ganoon noon. Hello, kumusta ang araw ninyo? Tanong niya. Bakit ngayon ka lang? Iho si Miranda kasi. Anong nangyari sa kani Grandma? Pag-ulat niyang tanong. Ayon nasa itaas at suka ng suka sa banyo ninyo, puntahan mo. Baka mapano, sagot ng lola niya. Nagmamadali niyang binitbit ang mga dala para ibigay na rin sa babaeng no nagdadalang tao. Miranda, tawag niya, ngunit narinig niya ang malakas na pagduwal nito sa loob ng banyo. Nang puntahan niya, agad niyang nahimas ang likod nito dahil kasalukuyan nung nagduduwal sa lababo. Ayos ka lang? Oo naman, ayos lang ako. Parte ito ng pagdadalang tao. Ang mabuti pa, bukas sasamahan kitang magpa-check up. Hindi na, huwag na, kaya ko na o kaya kay lola na lang ako magpapasama. Sagot nito. Hindi na sasamahan kita. Siya nga pala yung papatahin mo. Gusto mo bang ipatawag ko sila? Huwag na o mga yon. Kaunting kibot. Nag-aalala, hindi mo kasi alam ang kwento ng buhay namin, kaya okay lang ako rito. Kaya naman naroon sa kanila, baka hindi ako mapapalo. Hindi naman mangyayari sa'yo yun, sagot niya. Napatingin tuloy sa kanya si Miranda. Anong ibig mong sabihin? Yung sumpa narinig kong nagkukwento ka kay Grandma. Bakit sa akin hindi mo ikinukwento? Tila sumama ang loob na tanong niya. Ngunit sinilip nito ang mukha niya. Hoy, naffle ka na yata sa akin. Akala ko ba habang hindi pa sure, friends lang tayo. Bakit ka umaastang asawa ko o di kaya boyfriend ko? Lamingga pa ito sa paligid at nakita ang nakalapag na panpan ng mga bulaklak sa ibabaw ng kama, kasama ang isang basket ng mga prutas. Wow, may pa flowers at fruits pa. Ang sarap nito, nakangiting sabi ni Miranda, ngunit hindi siya tuminag. Nakatingin lang siya ng seryoso sa dalaga. Ano ba, seryoso ako? Bakit nga? Tsaka bakit parang ang dami mong lihim? Bale na ilang araw na lang nandyan na yung result. Ba magpapakasal na tayo?
Paglabas ng result pangako niya ngunit, ilang araw na ang lumipas ay wala pa rin. Ang resulta samantalang nakadlama na. Siya nang takot kaya pinuntahan niya ang kanyang lolo grandpa hindi pa ba dapat? Noong nakaraan pa natin nakuha ang result ng DNA bakit Simon gusto mo na? Bang panagutan ang dinadala ng babaeng? Iyon handa ka na bang maging ama sa? Ipinagbubuntis niya tanong ni Don Alfred. Grandpa H ba kayo na nga ang nagsabi na? Dapat kong panagutan ang nangyari sa amin pero alam mo bang may nalaman ako? Nalihim sa kanyang pagkataoong sinasabing sumpa sa kanila maagang namatay ang lola niya at ang ina gusto mo bang masaktan ang labis gusto mo bang mabuhay ng malungkot dahil sa pagkawala ng asawa mo o magiging asawa mo ano bang? Klaseng tanong yan grandpa natural na. Dapat nakahanda kang tanggapin ang magiging kapalaran ng taong mahal mo. Unang-una hindi natin hawak ang buhay natin ang kapalaran natin nakasalalay sa iginuhit ng ating manlilikha kaya hindi bidil sa akin na malaman ang tungkol. Diyan Lolo Pays ako hindi ko pa alam kung kaya kung makita kang nag-iisa kapag nagkatotoo ang lahat sabi ng matanda. Hindi nila alam na narinig ni Miranda. Ang bagay na iyon doon pa lang. Napagtanto ni Miranda ang hirap na nararamdaman ng kanyang ama at ina noon. Mahirap pa ang magmahal ka tapos matatakot ka na may iwan mo siya ng maaga. Pero ang kinatatakutan ko ngayon makita kang lungkot sa pagkawala ko. Hindi ko na sana hinanggad na mahanap ka. Pa Simon sana pala itinago ko na lamang sa aking puso na minahal kita sa mabilis na panahon pero kung sakaling mawawala, ako kailangan ng batang ito ng isang ama na mag-aaruga sa kanya at kasama mong malulungkot tulad namin ni Papa sabi ni Miranda sa isip lang nagdulot ng hindi magandang pakiramdam para kay Miranda. Ang mga narinig sa pag-uusap ng maglolo. Hindi nito namamalayan na naapektuhan na pala ang kalagayan nito dahil sa stress, takot at pangamba na baka paghiwalayin sila ng lolo nito na dagdagan pa iyon ng minsang naglilinis si Miranda sa loob ng library at napulot nito ang lumang gintong pocket watch hindi nito sinasadyang mabuksan ng pocket watch na pagmamayari ni Don Alfred kaya laking gulat ni Miranda nang makita roon ang larawan ng inakala itong ina-mama. Bulalas ni Miranda dahil sa pagkabigla. Sumakit ang tiyan nito at nakaramdam ng likidong umaagos sa binti dahilan para mapasigaw ito ng malakas agad niyang narinig ang boses ni Miranda mabuti na lang at hindi naman nakasara ang library. Nakita niyang umaagos ang dugo sa binti ng dalaga at mabilis niya itong binuhat. Miranda hold on huwag kang matakot. Nandito lang ako alalahanin mong nandito lang ako sigaw niya habang isinasakay sa kotse si Miranda Simon ang baby natin iligtas mo. Siya huwag mo siyang hahayaang mo. Mawala kahit na buhay ko pa ang maging kapalit tapos tuluyan ng nawalan ng malay si Miranda agad na nadala sa ospital si Miranda. Ngunit habang isinusugod niya sa ospital, ang dalaga hawak nito ang pocket watch at tinatawag ang pangalan ng ina inakala niyang sa ama ito ni Miranda kaya nang naroon na ang lahat maging ang ama at siyahin ni Miranda ibinigay niya iyon. Walang galang na ho pero ibabalik ko sa inyo ito mukhang sayo ito hawak yan. Ni Miranda kanina habang tinatawag ang mama niya naisip ko na baka na-miss niya. Bigla ang kanyang mama kaya siguro. Din you go. Malungkot niyang iniabot ang pocket watch sa ama ni Miranda tinanggap ni Adolfo ang pocket watch hindi ito sa akin oo kamukha ni Miran ang nasa larawan pero hindi si Miran iyan masyado. Nang luma ang larawan baka inakala lang ni Miranda na iyan ang mama niya. Magkamukha kasi silang tatlo tapos ibinalik sa kanya ng titigan niyang muli doon niya napagtanto. Nakamukha nga ni Miranda ang nasa sa larawan napalingon siya sa dalawang matanda ang lolo at lola niya akin yun. Simon akin ang pocket watch na yan. Ang nag-iisang alaala namin ni Marcela. Ang babaeng una kong minahal at inaamin. Kung hanggang ngayon ay nangungulila at nagsisisi ako na hindi ko siya pinakasalan na iiyak na sabi ni Dun. Alfred honey tama na huwag kaen. Umiyak sabi ni Grandma habang hinihimas ang likod ng matandang lalaki Grandpa. Anong ibig mong sabihin na hanggang ngayon ay nangungulila ka pa rin dito sa babaeng nasa larawan kay Lola Marcela? Kaya baen makita mo si Miranda? Tinulungan mo siya na mahanap ako dahil
Natuwa kang kamukha siya ng dating. Babaeng minahal mo, patawarin mo ako. Simon, tama ka, ako ang dahilan nakita ko. Sila sa kalsada pakalat-kalat at kamuntikan pang maloko ng mga masasamang loob. Tagkamukha siya ni Marcela ni Nais. Kung malaman kung bakit at ano ang kaugnayan nila dahil hinahanap ka niya. Dala ang isang magazine kung saan niya nakita ang mukha mo, pinaglapit ko kayo. Kaya lang nalaman ko na hanggang ngayon ay dumadaloy pa rin ang sumpa sa kanyang pamilya. Natakot ako na matulad ka sa akin, nabubuhay ng miserable dahil hindi ko siya nakasama. Napaiyak ang dalawang matanda. Kung ganun, Grandpa, pakakasalan ko na si Miranda sa oras na magising siya, ikakasal kami sa lalong madaling panahon. Wala akong pakialam kung ako ba o hindi ang ama ng dinadala niya. Ang mahalaga, mahal ko siya. At ayokong matulad sa Grandpa, alam mo ba kung bakit ka miserable? Dahil naduwag kang pakasalan at mahalin ng babaeng mahal mo nang dahil sa alam mong maaga siyang mawawala na buhay kang may panghihinayang. Kaya ngayon sisisihan mo lahat at hindi ako tutulad sa lolo. Tumalikod siya at humakbang palayo. Humantong siya sa maliit na simbahan ng ospital. Doon umupo siya at nanalangin sa Diyos na sana bigyan pa ng isang pagkakataon na mabuhay si Miranda at ang anak nila, na sana hindi mawala sa kanya ang taong natutuhan at napagdesisyonan niyang mahalin. Lord, sana naman mabuhay pa si Miranda ng mahabang panahon, pero kung talagang oras na niya, wala po akong magagawa. Pero sana po bigyan mo po kami ng pagkakataong magkasama at mapatunayan ko sa kanya na mahal ko siya, na siya lang ang babaeng mamahalin ko ng buong buhay ko. Malakas niyang dalangin sa Diyos kahit na tanging isipan niya lang ang nagsasalita. Mahinang tapik ang natanggap niya buhat sa ama ni Miranda. Maya-maya, kapwa na sila nakasandal sa upuang kinauupuan nila. Bilib na bilib ako sa inyo, kahit na alam ninyo maaaring matupad ang sumpa sa pamilya ng ina ni Miranda. Pinakasalan at minahal mo pa rin siya, kaya siguro ang tutularan ko. Napatawa siya ng walang hangin habang sinasabi niya ang bagay na iyon. Alam mo, Simon, hindi mo rin maaaring sisihin ang lolo mo. Naisip ko lang, baka sinad na rin nang may kapal ang mga pangyayari. Kasi kung hindi ganon ang ginawa ng lolo mo, hindi ka lilito dito sa mundo at hindi kayo magkakakilala ng anak ko. Maaaring wala rin si Miranda sa ngayon. Hindi natin alam kung sino ang maaaring maging anak nila kung sila ang nagkatuluyan. Naisip mo ba yon? Napatingin siya sa ama ni Miranda. Tatama ka, Pap. Tama yan, Papa, ang itawag mo sa akin at gusto ko ng dobleng dot, sabi nito sabay tawa ng malakas. Kahit po triple pa ang hingin ninyo, ibibigay ko bilang ako ang pakakasalan ng anak mong. Napaka hindi ba tama ako? Hindi mo siya, kaya dahil ikaw ang kaya niya. Muli silang nagkatawanan. Kaya nang magising si Miranda at naging maayos ang kalagayan nito at nang sanggol sa sinapupunan nito, 1 linggo lang ang pinalipas nila at nagpakasal na sila. Ng civil wedding lang muna ang plano niya. Pakasalan muli ang dalaga sa simbahan matapos itong makapanganak. Lahat ng mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ay dumalo sa kanilang reception sa isang mamahaling restaurant. Ang lahat ay naging masaya ng araw na iyon. 1 buwan pa ang lumipas buhat ng may kasal sila. Simula noon, sinikap ng maging mabuti ni Simon sa babaeng minamahal. Umuwi na muna sila sa Mindoro, sa lugar ni na Miranda habang buntis pa ito. Ano ito, bulaklak na naman at mga prutas araw-araw na, ha, kaba? Napapagod sa pagbibigay ng mga ganito sa akin araw-araw. Mag-asawa na tayo, pero para ka pa ring nanliligaw. Kinikilig na sabi ni Miranda. Hindi kung pwede nga lang mayat may aya kita. Bibigyan ng mga yan. Susulitin ko ang bawat oras at sandali na kasama kita. Habang buhay na magkasama tayo. Lahat ng hindi ko nagawa noon, gagawin ko ngayon. Kung itintulak kita palayo noon, hahapaisin naman kita palagi. Ngayon gusto ko palagi kang kasama, sabi niya sabay mahigpit na niyakap ang asawa. Total, sinasabi mo yan ang mabuti pa. Sumama ka sa akin, dadalhin kita sa isang lugar kung saan maaalala mo ang unang gabing nagkasama tayo. Tapos sinilas siya nito palabas ng bahay nila at naglakad pa sila palabas ng hasyenda. Saan ba tayo pupunta, tanong niya hanggang sa huminto na sila sa isang lugar. Tapos nakita niya ang isang lumang kwadra. Maayos naman iyon, puro tuyong damo ang nakaimbak at matagal na ring hindi na paglalagyan ng
Mga kabayo doon nagbalik sa kanyang alaala ang isang gabing naganap sa kanila ni Miranda. Hindi niya akalaing mapapaluha siya. Bakit ko ba nakalimutan ang gabing yun, nasabi niya tapos hinawakan ni Handa ang kamay niya. Pumasok silang muli sa loob ng kwadra. Itong lugar na ito ang lugar na naranasan ko ang langit kasama ka, at kung tatanungin mo ako kung maibabalik ang oras, pipiliin ko pa rin na makasama ka at ibibigay ko ulit ang sarili ko sa'yo. Paulit-ulit kong ibibigay ang sarili ko at hahanapin pa rin kita kahit na anong mangyari. Mamahalin at ikaw pa rin ang magiging ama ng magiging anak ko, sabi ni Miranda habang nakahawak ang mga kamay nito sa kanyang mga pisngi. Hindi niya napigil ang pamatak ang kanyang mga luha sa kabila ng ilang ulit niya itong itinangi at nagawa pa niyang kalimutan ang oras na iyon, oras kung saan naging napakahalaga sa dalaga. Miranda, patawarin mo ako, napakasama kong lalaki ang sama ko. Tagaw akong kalimutan ka, hindi ko rin alam kung bakit hindi ko naalala mga pangyayaring iyon ng gabing iyon, pero ngayon sasabihin ko sa'yo na mahal kita. Wala man ng gabing iyon ang mahalaga sa akin ay ang ngayon na mahal kita, mahal na mahal. Ipinapangako kong mamahalin kita habang buhay, at kung totoo man ang sinasabi nila ako matatakot, bagkus susulitin ko natin ang bawat oras na magkasama tayo, sabi niya tapos sinag sa mga labi ang asawa at niyakap. Hinayaan lang nilang lumipas ang oras na naroon sila sa lugar na iyon. Dumating na ang oras ng panganganak ni Miranda. Napaaga pa iyon kaysa sa inaasahan. Lahat sila naroon sa ospital at di naratan taimtim na nananalangin. Kuya Adolfo, sana naman hindi pa itong oras, sana naman mabuhay pa si Miranda ng matagal. Umiiyak na sabi ng tahi nito, o naman Selena, alam ko may awa ang Diyos at alam kong putol na ang sumpa sa buhay ni Miranda, kaya sa maaga niyang pagpakasal naniniwala ko na hindi siya kukunin. Hindi pa ngayon, sabi ni Mang Adolfo. Siya ay nanalangin din ng taimtim. Tagkakaunti pa lang ang panahon na nagkasama sila bilang mag-asawa. Ayaw niyang mawala ito ng ganoon na lamang. Kabilis maya-maya narinig na nila ang iyak ng isang sanggol at lahat sila ay napatayo. Sa wakas nakapanganak na siya at tingin ko ligtas silang pareho. Salamat naman po Papa, ang saya ko dahil alam kong ligtas sila, nasabi niya sa biyenan. Ilang sandali pa ang lumipas nang lumabas ang doktor at sinabing ayos na ang lagay ng mag-ina. Ilang araw pa ang lumipas at naroon pa rin siya sa ospital. Kalong niya ang kanyang anak, samantalang naroon sa labas sina Don Alfred at ang asawa nito. Mula sa labas ng silid ay nakatunghay lamang ang mga ito sa kanila. Masaya na rin ako, Agosta. Maaaring plano ng Diyos na manuwag ako at hindi kami ni Marcela ang magkatuluyan. Pasensya ka na, Agosta, kung nasabi ko na naging miser ang buhay ko dahil sa pagsisisi. Buong paghingi nito ng tawad sa asawang. Umiti muna ang lola niya bago sumagot. Alam ko Alfred, kahit kailan hindi mo naman ipinadama sa akin na malungkot ka dahil doon. Nauunawaan ko kaunting pagsisisi at panghihinayang lamang ang nararamdaman mo at hindi ko iyon ikinasasama ng loob. Nauunawaan kita. Ang mahalaga tayo sa huli ang tunay na itinadhana. Maya-maya dumating na sina Adolfo at Inaya, ang dalawang matanda na pumasok sa loob upang makita ang anak nila. Ang gwapong bata, sa wakas iya putol na ang sumpa sa iyo. Tulad ko lalaki ang naging anak ko, ikaw rin lalaki siya, sabi nang tiyahin niya. Oo, at papangalanan ko siyang Michael. Para sa akin isa siyang anghel na padala ng langit. Tapos sinag niya ang anak at nagsaya silang lahat. Umagang iyon masayang masaya sila dahil iyon ang araw ng kanilang kasal. Isang taon na ang lumipas at tulad noong umpisa, ganoon pa rin ang ligaya at saya na nararamdaman niya. Ganoon pa rin ang pag-ibig na nasa puso nila. Honey, I love you. Sa wakas makakapag-honeymoon na titi sa isang lugar na gusto kong masama ka. Bubuo muli tayo ng panibagong anak sa bago nating honeymoon, sabi niya kay Miranda. Honey naman, isang taon pa lang si Baby Michael, baka pwede namang mga 1 year pa. Pakiusap ni Miranda. Balak kasi nitong tapusin muna ang pag-aaral. Bakit okay lang yun, ma-school ka na lang at mag-excuse kapag nabuntis ka na. Promise, masaya kong makagawa na ulit tayo ng baby. Tsaka ang tagal na noon. Honey, gusto ko namang maranasan yung honeymoon natin na tayong dalawa muna.
Doon muna tayo sa island na malapit rito. Sa Mindoro para masaya, sabi niya sabay. Yakap sa bewang ng asawa agad niyang. Pinyugo ng halik ito sa labi at sa buong mukha. Bagay na. Ikinakandado na kapag ganoon siya. Kalambing ay gusto na talaga niyang. Magsiping sila kaya hindi na nila hinintay pa ang oras ng kanilang honeymoon. Inunahan na nila iyon bago sila magtungo sa simbahan para sa kanilang church wedding. Hanggang sa sunduin na sila Miranda, Simon, lahat ng tao nasa simbahan na ano ba naman kayo? Sigaw ng tsahin niya na nasa ibabang bahagi ng kanilang bahay. Nako si Chang. Talaga o wrong timing, bulalas ni Miranda habang nagmamadaling muling isinusuot ang damit pangkasal nito. Ganoon din siya, dali-dali niyang isinuot ang pantalon niya at halos gulo-gulo ang kanilang mga buhok at nagkalat pa ang lipstick ng asawa sa mukha niya. Nang lumabas sila, napatulala ang tiyahin niya sa kanila. Ano pa naman yang itsura ninyo? Pwede nyo namang sabihin na may ginagawa pa kayo para hindi ko na kayo maistorbo. Malakas itong tumawa. Hala sige, sasabihin ko na 1 oras pa bago magsimula. Baka nabitin pa kayo. Ayusin na ninyo ang sarili ninyo ha, humarap kayo sa salamin. Nakakatawa kayo, sabi pa nito, tapos iniwan na sila. Ikaw naman kasi honey wrong timing ang mga hirit mo, balatak ni Miranda. Malay ko bang pupunta yung tiyahin mo? Di sana doon na tayo sa yate. Ba't kasi uulitin ang kasa sa simbahan? Pwede na yung kasal natin, sabik na ako sa honeymoon. Honey, palatak din niya habang sabay silang nagpunta sa banyo para ayusin ang kanilang sarili. Ngunit pagpasok nila sa banyo, muli na naman nilang hinagkan ang isa't isa dahil sa tindi ng halikang iyon. Nabangga nila ang pihitan ng shower at bumuhos ang malamig na tubig sa kanilang mga katawan. Dahil doon tuluyan na silang nabasa. Wala na talaga, hindi na natin mapipigilan ang pangyayaring ito, sabi niya habang pinapaigting ang halik at mahigpit na kinabig ang bewang ni Miranda. Kapwa sila nawalan ng pakialam sa labas at nanatili sila sa kanilang sariling mundo habang dinadama ang mainit na pagniniig. Samantalang nanatiling naghihintay ang lahat sa simbahan at hindi alam kung ano na ang nangyari sa groom at bride dahil inabot na ng dilim at hindi na sila nakarating sa kanilang kasal. Wakas.